bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at may sa batas, yamang gabi sa katulad lahat po may ng sariling ating at salamat po sa ating alahayam sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Torah. Ngayon po ay samahan niyo kami muli sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng unang aklat ni Samuel. Unang aklat ni Samuel, Kabanata 26. Muling pinalampas ni David ang buhay ni Saul. Muling pumunta ang mga Ziphite kay Saul sa Gibeah at sinabi, "Hindi ba't nagtatago si David sa burol ng Hakila na nasa tapat ng Jeshimon?" Kaya si Saul ay bumaba sa ilang ng Ziph kasama ang 3,000 piling kawal ng Israel upang hanapin si David roon. Nagkampo si Saul sa tabi ng daan sa burol ng Hakila na nakaharap sa Jeshimon. Ngunit si David ay nanatili sa ilang. Nang makita ni David na si Saul ay sumusunod sa kanya sa ilang, nagpadala siya ng mga espiya at natiyak niya na si Saul ay tunay ngang dumating. Pagkatapos, si David ay nagpunta sa lugar kung saan nagkampo si Saul. Nakita niya kung saan natutulog si Saul at si Abner na anak ni Ner ang pinuno ng hukbo. Si Saul ay nahiga sa loob ng kampo at ang hukbo ay nakaikot sa kanya. Sinabi ni David kina Ahimelech na Hittite at Abishai na anak ni Zeruiah, kapatid ni Joab, "Sino ang sasama sa akin sa kampo kay Saul?" Sumagot si Abishai, "Ako ang sasama sa iyo." Kaya si David at si Abishai ay pumasok sa kampo ng gabing iyon at naroon si Saul natutulog sa gitna ng kampo na ang kanyang sibat ay nakatusok sa lupa malapit sa kanyang ulo. Si Abner at ang mga kawal ay natutulog sa paligid niya. Sinabi ni Abishai kay David, "Ngayon ay ibinigay na ng alahayam ang iyong kaaway sa iyong kamay. Pabayaan mo akong itarak ang sibat sa kanya sa lupa, sa isang bagsak lamang. Hindi ko na kailangang ulitin pa." Ngunit sinabi ni David kay Abishai, "Huwag mo siyang patayin. Sino ang makakapagtaas ng kamay laban sa pinahiran ni Yahweh at magiging walang sala? Buhay si Yahweh, siya na rin ang papatay sa kanya. O darating ang kanyang araw at siya ay mamamatay. O siya ay mapapahamak sa labanan. Huwag namang ipahintulot ni Yahweh na ako ay magtaas ng kamay laban sa kanyang pinahiran. Kunin mo na lang ang sibat at ang pitsyel ng tubig na nasa tabi ng kanyang ulo at tayo ay umalis na." Kinuha ni David ang sibat at ang pitsyel ng tubig mula sa tabi ng ulo ni Saul at sila ay umalis. Walang nakakita, walang nakaalam at walang nagising sapagkat sila ay inilagay ni Yahweh sa mahimbing na tulog. Tumawid si David sa kabilang panig at tumayo sa tuktok ng burol mula sa malayo. Malawak ang pagitan nila. Verse 14. Tinawag ni David ang hukbo at si Abner na anak ni Ner. "Hindi ka ba sasagot, Abner?" Yung hukbo ni Saul. Sumagot si Abner, "Sino ka na tumatawag sa hari?" Okay, hukbo ni Saul. Sinabi ni David, "Isa kang lalaki, hindi ba? At sino ba ang katulad mo sa buong Israel? Bakit hindi mo binantayan ng iyong Panginoon na hari? May pumasok na tao upang patayin ang iyong Panginoon.
Hindi maganda ang ginawa mo. Buhay, buhay si Yahweh. Kayo at ang iyong mga tauhan ay nararapat mamatay, sapagkat hindi ninyo binantayan ang inyong Panginoon, ang pinahiran ni Yahweh. Tumingin ka sa paligid, nasaan ang sibat ng hari at ang pitsil ng tubig na nasa tabi ng kanyang ulo. Nakilala ni Saul ang tinig ni David at sinabi, "Iyan ba ang tinig mo, David, anak ko?" Sumagot si David, "Oo, aking Panginoon na hari. Bakit po ninyo hinahabol ang inyong lingkod? Ano ang aking kasalanan? Ano ang aking pagkakasala? Pakinggan nawa ng aking Panginoon na hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung si Yahweh ang nag-udyok sa inyo laban sa akin, nawa ay tanggapin niya ang handog. Ngunit kung tao ang dahilan, sila nawa ay sumpain sa harapan ni Yahweh. Sapagkat pinalayas nila ako ngayon mula sa aking bahagi sa mana ni Yahweh, at sinabi nilang, humayo ka, maglingkod ka sa mga idolo. Huwag ninyong hayaang mabuhos sa lupa ang aking dugo na malayo sa harapan ni Yahweh. Sapagkat ang hari ng Israel ay lumabas upang hanapin ang isang pulgas, parang nangangaso ng isang pugo sa mga bundok. Minalit niya yung sarili niya, no? Sinabi ni Saul, "Ako ay nagkasala. Bumalik ka, David, anak ko. Yamang pinahalagahan mo ang aking buhay sa araw na ito, hindi na kita sasaktan. Tunay na ako ay kumilos ng hangal at nagkamali ng labis." Sumagot si David, "Narito ang sibat ng hari. Patawarin mo ang isa sa iyong mga tauhan upang kunin ito. Patawirin mo ang isa sa iyong mga tauhan upang kunin ito. Gagantimpalaan ni Yahweh ang bawat isa ayon sa kanyang katuwiran at katapatan. Ibinigay ka ni Yahweh sa aking kamay sa araw na ito, ngunit hindi ko itinaas ang aking kamay laban sa pinahiran ni Yahweh. Kung paanong pinahalagahan ko ang iyong buhay sa araw na ito, nawa ay pahalagahan din ni Yahweh ang aking buhay at iligtas ako sa lahat ng kapahamakan." Sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka nawa, David, anak ko. Ikaw ay gagawa ng dakilang mga bagay at magtatagumpay ng lubusan." Kaya si David ay nagpatuloy sa kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang tahanan. So pinagpala muli ni Saul tuwing nawawala yung kanyang pagka crazy kapag mad, pinagpapala niya si David. May katanungan? Wala. Okay, Kabanata 27. Si David sa gitna ng mga Philistine. Naisip ni David sa kanyang sarili, darating ang araw na ako ay mapapahamak sa kamay ni Saul. Ang pinakamabuting magagawa ko ay tumakas sa lupain ng mga Philistine. Kapag ginawa ko ito, itigil na si Saul sa paghahanap sa akin, saan man sa kaharian ng Israel, at ako ay makakaalpas sa kanyang kamay. Kaya't si David at ang 6 na raang lalaking kasama niya ay umalis at nagpunta kay Akish, na anak ni Maok, hari ng Gath. Si David at ang kanyang mga tauhan ay nanirahan sa Gath kasama si Akish. Bawat isa sa kanila ay may kasamang pamilya, at si David ay may 2 asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel, balo ni Nabal. Nang malaman ni Saul na si David ay tumakas patungong Gath, hindi na niya ito hinanap. Sinabi ni David kay Akish, "Kung ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ipagkaloob mo sana sa akin ang isang lugar sa alinman sa mga bayan sa kanayunan upang doon ako manirahan. Sapagkat hindi nararapat na ang iyong lingkod ay manirahan sa bayang kaharian na kasama mo." Kaya ng araw na iyon, ibinigay ni Akish kay David ang Siklag, at mula noon ay naging pag-aari na ito ng mga hari ng Juda. Si David ay nanirahan sa lupain ng mga Philistine sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Sa panahong iyon, si David at ang kanyang mga tauhan ay lumusob sa mga Gershurite, Girzite at Amalekite.
Ang mga bayang ito ay matagal nang naninirahan sa lupain mula sa Shur hanggang sa lupain ng Egypt. Sa tuwing sasalakay si David sa isang lugar, wala siyang iniiwang buhay na lalaki o babae. Kinukuha niya ang mga tupa, baka, asno, kamelyo, at mga kasuotan, at saka siya bumabalik kay Akish. Okay. Kapag tinatanong siya ni Akish, saan kayo nanalakay ngayon? Sinasabi ni David, sa Negev ng Juda, o sa Negev ng Jeramil, o sa Negev ng mga Kenite. Hindi siya nag-iiwan ng lalaki o babaeng buhay upang dalhin sa Gat, sapagkat iniisip niya, baka sila ay mag-ulat laban sa atin at sabihin, ito ang ginawa ni David. At ganito ang kanyang gawain sa buong panahon ng kanyang paninirahan sa lupain ng mga Filistin. Kaya't labis na nagtiwala si Akish kay David at sinabi niya sa sarili, lubusan na siyang kinamuhian ng kanyang sariling bayan, ang mga Israelita, kaya't siya ay magiging lingkod ko habang siya ay nabubuhay. So, hindi alam talaga ni Akish yung mga nilulusob ni David. Kasi talagang pinapatay niya maging mga bata, ano? Di ba si So, Akis ay ano to sis? Mga, sa angkan ito ni ano eh, ni Edom? oo. Sa Edom nga siya na, Oo. nakita mo yan, pati mga magulang niya, di ba, nag-ano sa Edomite. Oo. Pero hindi niya sinasabi na ano, kasi baka Pero, matakot sa so di kanya. ba dapat kalaban niya ito si Akis? Sa Kasi laban ng mga nangingi, Israelita? kasi alam naman ng mga ano alam naman ng mga Edomite na kalaban na si David ni ano Kumbaga parang ano, nag ano, ang tawag doon. Parang itinakwil na ng mga Israelita si David. Oo, alam nila na ano na siya. Kaya So kinupkop parang nila. nagsisilbi siya ngayon kay Akish. Kasi tuwing Oo. ano may mga hayop na dinadala niya, di ba? Oo. Kinukuha niya at dinadala kay Akish. Tsaka kasi yung mga pamilya niya kay Akish din niya Hmm. inihabili. Sabi nga dito, lubusan na siyang kinamuhian ng kanyang sariling bayan, Mm. ang mga At Israelita. saka yung pagkakataong ito, eh, naganap niya ang utos ng Alahayam na ubusin ang mga Kanaanita, 'di Hmm. ba? Na na uubos nila ang Kanaanite. Kabanata 28. Nang mga panahong iyon, tinipon ng mga Filistin ang kanilang hukbo upang makipagdigma laban sa Israel. Sinabi ni Akish kay David, dapat mong maunawaan na ikaw at ang iyong mga tauhan ay sasama sa akin sa labanan. Sinabi ni David, kung gayon, makikita mo mismo kung ano ang kayang gawin ng iyong lingkod. Pero ang Israel naman ang lalabanan ng Philistine, ano? Hmm. Parang ibig niya siguro sabihin, sa akin ka lang, sa akin ka pumanig, ano? Hmm. Sinabi niya, okay, sumagot si Akish, mabuti, gagawin kitang tagapagbantay ng aking buhay habang ako ay nabubuhay. Sa panahong ito, patay na si Samuel at ang buong Israel ay nagluksa para sa kanya at inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Rama. Nagtipon ang mga Filistin at nagkampo sa Shunem, habang tinipon naman ni Saul ang lahat ng Israelita at nagkampo sa Gilboa. Okay. Nang makita ni Saul ang hukbo ng mga Filistin, siya ay natakot at lubhang nanginig ang kanyang puso. Siya ay sumagbuni kay Yahawa, ngunit si Yahawa ay hindi tumugon sa kanya, maging sa pamamagitan ng panaginip, urim o ng mga propeta. Wala siyang patanungan. No? Hmm. Si Saul ay kumonsulta sa isang manggagaway sa Endor. Hmm. Noong una, pinalayas ni Saul ang lahat ng mga manggagaway at mga nakikipag-ugnayan sa mga espiritu mula sa lupain. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, sinabi ni Saul sa kanyang mga tauhan,
Maghanap kayo ng isang babae na magagaway upang ako ay magkapagtanong sa kanya. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagsabi, mayroon sa Endor. Paglilinaw. Dapat tandaan na sa panahong ito, patay na si Samuel at ang pakikipag-ugnayan sa mga manggagaway o sa mga sinasabing makakatawag sa espiritu ng patay ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita. Nilabag ni Saul ang mga batas ng tipan nang gamitin niya ang serbisyo ng isang manggagaway upang tuwagin umano ang espiritu ni Samuel mula sa daigdig ng mga patay. Dahil dito, ang gawain ito ng pagtawag ay nagbukas ng pagkakataon para makapasok ang espiritu ni Satanas na nagpapanggap na Samuel. Sa versikulo 13 ay sinabi ang di umanong espiritu ni Samuel ay galing sa kailaliman ng lupa, na malinaw na nagpapatunay na hindi si Samuel iyon, kundi si Satanas ang tinawag na magagaway. Kaya ang mga talata mula versikulo 8 hanggang 25 ng bersyon ng Kristiyanong Biblia ay inalis sa salin na ito upang maprotektahan ang mga mambabasa mula sa maling paniniwala na ang pagtawag sa mga espiritu ay pinapahintulutan dahil lamang sa ito ay nabanggit sa Biblia at ginawa ni Haring Saul. Okay, may mga katanungan o ano? Kasi tayo, Kabanata 29. Ipinabalik ni Akish si David sa Siklag. Ipinabalik o pinabalik? Pinabalik siguro. Pinabalik siguro yan. Oo. Tinipon ng mga Philistine ang lahat ng kanilang hukbo sa Afek. At ang mga Israelita naman ay nagkampo sa tabi ng bukal ng Jezreel. Habang ang mga pinuno ng mga Philistine ay nagmamarcha kasama ang kanilang mga hanay ng daan-daan at libo-libo, si David at ang kanyang mga tauhan ay nagmarcha sa hulihan kasama si Akish. So si Akish ay makikidigma sa sa panig ng ng mga Israelita. Ang kalaban nila dito ay Palestine, di ba? Anong maglalaban kasi dito ay ang Philistine at ang mga Israelita. Oo. Pero si Akish na Moabite, kanino siya? Pero ang galing kasama bali ayun. Ito tinanong tinanong ng mga pinuno ng mga Philistine, ano ang ginagawa ng mga Hebreo na ito? Sumagot si Akish, so sa panig ng Philistine, si Akish. Oo. Kasi lupain nga ng Philistine nga pala yun, di ba? Oo. Mga Philistine. So yung mga tao na kanila, whether foreigner o hindi, kailangan magsilbi. Parang pag Operian ka o Pinoy ka, pumunta ka sa Amerika, sasama ka sa pag nagkaroon sila ng drafting, di ba? Magkipaglaban ka sa panig ng Amerika. Tinanong ng mga pinuno ng mga Philistine, ano ang ginagawa ng mga Hebreo na ito? Sumagot si Akish, hindi ba ito si David na dating pinuno ni Saul na hari ng Israel? Mahigit 1 taon na siyang kasama ko. At mula nang iwan niya si Saul hanggang ngayon, wala ako nakitang anumang kamalian sa kanya. Ngunit nagalit ang mga pinuno ng mga Philistine kay Akish at sinabi, pabalikin mo ang taong iyan sa lugar na itinalaga mo sa kanya. Hindi siya dapat sumama sa atin sa labanan. Baka bumaligtad siya laban sa atin sa gitna ng labanan. Ano pa nga ba ang mas magandang paraan para makuha muli ang pabor ng kanyang amo, kundi ang pumatay ng mga tauhan natin? Hindi ba ito ang David na pinupuri nila sa kanilang mga sayaw? Pinatay ni Saul ang kanyang 1,000 at si David ang kanyang 10,000. Kaya tinawag ni Akish si David at sinabi sa kanya, kasing tiyak na ang iyong alahayam ay umiiral. Naging tapat ka sa akin
at ikinalulugod kong makasama ka sa aking hukbo. Mula noong araw na lumapit ka sa akin hanggang ngayon, wala akong nakitang masama sa iyo. Ngunit ang mga pinuno ay hindi sang-ayon sa iyo. Kaya ngayon, bumalik ka na at umalis ng payapa. Huwag mo nang gawin ang anumang bagay na ikagagalit ng mga pinuno ng mga Filistin. Sinabi ni David, ngunit ano ang nagawa ko? Ano ang nakita mong mali sa iyong lingkod mula nang dumating ako sa iyo hanggang ngayon? Bakit hindi ako makapaglaban sa mga kaaway ng aking Panginoon na hari? Sumagot si Akish, alam ko na ikaw ay naging kalugod-lugod sa aking paningin, na parang isang makalangit na nilalang ng iyong alahayam. Ngunit sinabi ng mga pinuno ng mga Philistine, hindi siya dapat sumama sa atin sa labanan. Kaya bumangon ka na bukas ng madaling araw, ikaw at ang mga lingkod ng iyong Panginoon na kasama mo. Umalis kayo sa umaga pagkaliwanag. Kaya si David at ang kanyang mga tauhan ay bumangon ng maaga kinabukasan upang bumalik sa lupain ng mga Philistine. At ang mga Philistine naman ay nagmarcha patungo sa Jezreel. Siguro niloob ng alahayam na tagihan siya ng mga Philistine. Kasi ang mangyayari, papatay si David ng kapwa Israelita. No? Ganda. Kabanata 30. Nilipol ni David ang mga Amalekite. Samantalang wala si David at ang kanyang mga tauhan, sinalakay ng mga Amalekite ang Negev at ang Siklag. Nilusob nila ang Siklag, sinunog ito, at dinala nilang bihag ang mga kababaihan at lahat ng naroon, bata man o matanda. Wala silang pinatay kundi dinala ang mga ito habang sila ay naglalakbay. So mga pamilya yung mga tao ni David yan, no? Nang dumating si David at ang kanyang mga tauhan sa Siklag sa ikatlong araw, natagpuan nila ang lungsod na nasunog at ang kanilang mga asawa, anak na lalaki at anak na babae ay dinalang bihag. Kaya si David at ang kanyang mga tauhan ay umiyak ng malakas hanggang sa wala na silang lakas upang umiyak pa. So, kaya pala niloob na bumalik sila, no? Oo. Kaya sila Mhm. pinabalik kasi ganyan pala ang nangyari. Oo. At palanado ng Amalekite, alam nila na Oo. lulusob sila eh. Ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at ng Jezreel at Abigail na biyuda ni Nabal ng Carmen ay dinala ring bihag. Lubhang nalungkot si David sapagkat ang mga tauhan niya ay nagngingit-ngit at pinag-uusapan na siya ay batuhin dahil sa sama ng loob nila sa pagkawala ng kanilang mga asawa at anak. So, nagalit sila kay David. Aray po. Ngunit nakatagpo ng lakas si David sa alahayam. Sinabi ni David kay Abiatar na saserdote, anak ni Ahimelech, kumonsulta tayo sa alahayam. Ayun ang kagandahan na hindi siya hindi yung silakbo ng David. Nakakatuwa lang. Oo, lahat ikinukonsulta niya. At nagtanong si David sa alahayam, tutugisin ko ba ang pangkat na sumalakay? Aabutan ko ba sila? Sumagot ang alahayam, tugisin mo sila, tiyak na iyong matatalo at maililigtas ang lahat. Nakakatuwa, no? Kaya si David at ang 600 lalaki na kasama niya ay nagpunta sa libis ng Besor. Ngunit may ilan sa kanila ang naiwan doon. 200 sa kanila ay hindi na makatawid sa libis dahil sa labis na pagod. Ay. Ngunit ipinagpatuloy ni na David at ng 400 iba pa ang paghabol. So 200 ang naiwan. Kasi galing sila sa biyahe na sa mahabang lakarin, di ba? Oo. Nagmarcha sila kasama 3 ng araw. Akish. Okay. Nakakita sila ng isang Egyptian sa bukid at dinala ito kay David. Binigyan nila ito ng tubig na maiinom at pagkain. Bahagi ng pinatuyong igos at 2 tinapay na pasas. So yung Egyptian, kumain siya at nanumbalik ang kanyang lakas sapagkat 3 araw at 3 gabi na siyang hindi kumakain ni umiinom. Aray, nakapasting na. Egyptian. Hindi, parang siguro naiwan doon yung Egyptian. Tinanong siya ni David, kanino ka? Saan ka nagmula? Sumagot siya, ako ay isang Egyptian, alipin ng isang Amalekite.
Iniwan ako ng aking Panginoon nang ako ay magkasakit. 3 araw na ang nakalipas. Nagkasakit siya. Nagkasakit. Nilusob namin ang Negev ng mga Keretite, ilang lupain ng Juda, ang Negev ni Caleb, at sinunog namin ang Siklag. Okay. So, kunento kasama siya doon eh. Oo. Okay. Binigyan siguro siya ng sakit ng alahayam para maiwan. Ano? Sinabi ni David, may tuturo mo ba sa akin kung saan sila naroon? Sumagot siya, sumumpa ka muna sa pangalan ng iyong alahayam na hindi mo ako papatayin o ibibigay sa aking Panginoon at ituturo ko sa iyo. Kaya dinala niya si David sa kinaroroonan ng mga Amalekite. Nakakalat sila sa buong lupain, nagsisikain, nagsisiinom at nagsasaya dahil sa dami ng samsam na nakuha nila mula sa lupain ng mga Philistine at mula sa lupain ng Juda. Mga war looters, no? Nilusob nila si David mula sa Nilusob sila. ni David mula sa takip-silim hanggang sa kinabukasan. Wala ni isa mang nakatakas maliban sa 400 kabataang nakasakay sa mga kamelyo at tumakas. So may mga kabataang nakatakas. 4 na. Okay. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha ng mga Amalekite, pati ang kanyang 2 asawa. Wala ni isa mang nawala, bata o matanda, anak na lalaki o babae, at wala ring nawala sa mga samsam o ano paman na kinuha nila. Lahat ay naibalik ni David. Kinuha rin ni David ang lahat ng tupa at baka at ang mga tauhan niya ang nagtulak nito sa unahan ng ibang mga hayop. Sinabi nila, ito ang samsam ni David. Okay, ang dami ni David, no? Yung mga galing sa Amalekite, no? Nang bumalik si David at ang mga tauhan niya sa 200 naiwan sa libis ng Besor, sinalubong nila ang mga ito, yung mga pagod, no? Ngunit ang mga sakim at masasamang tauhan sa grupo ni David ay nagsabi, dahil hindi sila sumama sa atin, wala silang bahagi sa mga samsam na nakuha natin. Ibalik lang sa kanila ang kanilang mga asawa at anak at hayaan na silang umalis. Ngunit sinabi ni David, hindi mga kapatid ko, huwag ninyong gawin iyan sa ipinagkaloob sa atin ng alhayam. Siya ang nag-ingat sa atin at nagbigay ng tagumpay laban sa pangkat na sumalakay sa atin. Sino ba ang makikinig sa inyong sinasabi? Ang bahagi ng nagbabantay sa mga kagamitan ay dapat kapareho ng bahagi ng lumaban sa labanan. Magkakapantay ang hati. Mula noon, ginawa ito ni David na isang tuntunin at batas para sa Israel at nanatili ito hanggang sa panahon ng pagsulat ng aklat na ito. Kasi baka naman nakawan ka, di ba? Pag kasama sila lahat, yun namang magdodoble ang ang laban mo kasi babawiin mo yung nanakawin ng ibang kalaban, di ba? Nang dumating si David sa Siklag, ipinamahagi niya ang bahagi ng mga samsam sa nakatatanda ng Juda na kanyang mga kaibigan. Sinabi niya, narito ang isang handog para sa inyo mula sa mga samsam ng mga kaaway ng alahayam. Oy, ang galing. Ipinadala rin niya ito sa mga nasa Bethel, Ramot, Negev at Jatir, sa mga nasa Aroer, Sifmot, Eshtemoa at Rakal, sa mga bayan ng mga Jerahmeelite at mga Kenite, sa mga nasa Horma, Bor, Ashan, Atak at Hebron, at sa lahat ng lugar na pinuntahan ni David at ng kanyang mga tauhan. So mga kapwa, tribe ni Judah to eh. So hindi dati kasi yung lahat ng pasalubong kay Akish na pupunta. Pero this time, yung mga nakuha nila sa Amalekite, binigay niya sa tribe ni Judah. Hindi naman alam ni Akish kasi si Akish ay nasa labanan, di ba? So, may mga katanungan? Wala sa ngayon. Tayo, Kabanata 31, huling kabanata. Pinatay ni Saul ang kanyang sarili. Oh. Aray. Muling nakipaglaban ang mga Philistine laban sa mga Israelita. Tumakas ang mga Israelita sa harap nila at marami ang napatay sa bundok ng Gilboa. So hindi nila kasama ang alahayam dito, no? Hindi. Dahil wala si David. Hinabol ng mga Philistine sina Saul at ang kanyang mga anak
At Mm. napatay nila sina Jonathan, Ay, Abinadab at Malkishua, mga anak ni Saul. Lalong lumala ang labanan sa paligid ni Saul at tinamaan siya ng mga mamamana, kaya't malubha ang kanyang naging sugat. Sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, "Hugutin mo ang iyong tabak at patayin mo ako. Baka abutan ako ng mga dituli na iyon at pahirapan pa ako bago patayin." Ngunit natakot ang tagadala ng sandata at tumangging gawin iyon. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at inihulog ang sarili dito. mm-mm. Ano ba yung hariya? Ano ba yung tawag doon? Suicide. Oo, yung sa mga Japanese. Oo. Ah. Nang makita ng tagadala ng sandata na patay na si Saul, siya man ay nagpatihulog sa kanyang sariling tabak at namatay kasama niya. Natakot Wala. yung tagadala ng sandata kasi di ba si David ayaw din niyang galawin ang kasi anointed nga naman, no? Paglilinaw, bagamat may ilang tauhan sa Torah na nagpakamatay dahil sa matinding takot, kahihiyan o desperasyon tulad ni Saul, hindi ito kailanman ipinag-utos o inaprubahan ng alahayam. Ang buhay ay sagrado at hindi dapat basta wakasan ng tao. Basahin sa James 4 verse 12, Salmo, mga awit 139 verse 13 to 16, at Exodus 20 verse 13. Ang mga ganitong kwento ay paalala kung gaano kabigat ang maaaring idulot ng kawalan ng pananalig at pag-asa sa gitna ng pagsubok. O mga desperate mga times, ibig sabihin walang pananalig, yung mga nawala ng pag-asa. Okay, verse 6. Kaya sa araw ding iyon, namatay si Saul, ang kanyang 3 anak, ang tagadala ng kanyang sandata, at lahat ng mga kasama niyang kawal. Nang makita ng mga Israelita na nasa kapatagan at sa kabila ng ilog Jordan, na tumakas na ang hukbo ng Israel at patay na sina Saul at ang kanyang mga anak, nilisan nila ang kanilang mga bayan at nagsitakas. Pagkatapos, sinakop ng mga Philistine ang mga bayang iyon. Kinabukasan, habang nililimas ng mga Philistine ang mga patay, natagpuan nila sina Saul at ang kanyang 3 anak na nakahandusay sa bundok ng Gilboa. Pinugutan nila ng ulo si Saul, hinubaran ng baluti at ipinadala ang balita sa buong lupain ng mga Philistine upang ipahayag ito sa templo ng kanilang idolo na si Dagon at sa kanilang mga kababayan. Ipinaskil nila ang kanyang baluti sa templo ng mga Ashtoreth at isinabit ang kanyang katawan sa pader ng Beth-shan. Nang mabalitaan ng mga taga Jabesh Gilead ang ginawa ng mga Philistine kay Saul, naglakbay ang lahat ng magigiting na lalaki ng Jabesh, buong magdamag patungang Beth-shan. Kinuha nila ang mga bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa pader ng Beth-shan at dinala sa Jabesh. Doon sinunog nila ang mga katawan. Kinuha nila ang mga buto at inilibing sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabesh. Pagkatapos sila ay nag-ayuno ng 7 araw. Oo, Yan. kasi hari siya eh. Oh. Jabesh Gilead. So yung mga taga Jabesh Gilead, mga Benjamite ba to o ano? Ano ba to? Ang Jabes? Di ba ano Gilead? yan? Manase? Oo, baka. Sa gilid lang kasi, baka iba to yung Jabesh Gilead. Oo. Baka Benjamite to. Kasi kanilang katribo yan eh, no? Oo. Ito na pala ang pagtatapos. Ito ang salita ng Alahayam, Halalwaya, Alahayam, Yada. Yada. Salamat sa alahayam at natapos na natin Yada. ang unang bahagi ng Ang Samuel. Aklat ng Samuel. aklat ng Samuel. Oo, pero may pangalawang bahagi, kahit patay na si Samuel, siguro ibang ng salaysay, ibang bahagi ng salaysay, ano? Pero tungkol pa rin kay King David to, di ba? Oo. Pero sino nga ba sumulat ng ano?
ng aklat na ito. Kasi dito namatay na si Samuel, di ba? Mm. Namatay na Siguro, si syempre, si David, hari yun. Syempre, may mga ano siya, scribe siya. May Mm, mga scribe din si Saul. May mga scribe din ng ano. Pero sino nag, ano kaya, summarize, no? oo. Paki-google nga sis, para ngayon ay masagot. Pakinabangan naman natin yung mga AI na yan. Si AI ba tatanong natin? Oo. Okay. Um, Ngayon kay Google. Itong mga Philistine Siguro yung mga nilulusob ni na David, yung mga malalayong mga bayan na sinakop ng Philistine. Kasi malayo ba, hindi makakarating basta-basta yung hindi mababalitaan ng iba, no? Mhm. Sabi dito, ang aklat ni Samuel ay walang tiyak na iisang manunulat. Ayon sa tradisyon, si Propeta Samuel ang sumulat ng unang bahagi at ang natitirang bahagi ay isinulat ni na Propeta Nathan at Propeta Mm. Gad. Oo, yung prophet ni David. Oo, si Maari, Nathan at si oo. Gad. Oo nga. So, hindi nakasaad ang kung sinong author. Hindi hindi importante ang ano. At saka, Mm. So, hanggang walang namatay daw si Samuel. After nung namatay si Samuel, si Nathan at saka si Gad ang nagpatuloy ng kanyang naging hari. ayan. Oh. Oo. Tsaka may mga record naman yan kung kailan Mm. sila Kaya masarap no? Mm. Mag-research siya sa Vatican. Dahil mo discover doon. Sa Oo. ilalim. Hindi lahat ng mga manuscript, mga nasa kanila. Yun nga lang, 1,100. kung meron mang gustong pumunta doon, di na makakalabas ulit. Ganun ba? Oo. Tunnel yun eh. Nilagyan nila ng lahat ng mga tinago Oo. nila. Tingin ko nga, yun yung tunnel na yun baka bituka yun ng dragon Opo. Malay lang kaya din. Mm. Kasi hindi nila pinapayagang makalabas pa. Mm. Tsaka kasi may mga ritual sila sa ilalim. Mm. Siyempre, malalaman yung sikreto nila doon kung ano man. Hanggang ngayon naman, yung sa Europe, sa ilalim ng mga chapel, mga simbahan, doon pa nila ginagawa sa baba, no, ng ritual. Kahit Catholic pero Kaya mo si Trump, binasbasan pa ng mga Christian leaders, Christian Oo. pastors. Ngayon, Pero ngayon, oo. So, sabihin, isa lang nagsa, ang nanay niya ng mga Jewish at saka ng mga ex-Chan, di ba? oo. At lahat ng yan, babalik sa kanilang natatanging Ano? ina. So, iniisip ko, ano kayang, ano Monarchy. kayang, Monarchy pala ang kauna-unahang kaharian ng mga Israel. Oo. monarchy, kasi family, Oo. Monarkiya. Monarkiya. Monarkiya ang kauna-unahang Mm. pamumuno ng mga mm, hari. kasi sinasalin sa mga anak Oo. Parang sa Britain,
Halos lahat naman ng mga nasa Europe na ano eh. Ngayon, pati si Jonathan, pinatay. Kasi syempre, may mga loyal din sa ano, gusto nila si Jonathan maging Mm. hari, di ba? Dahil anak ni Saul. So, pati yon ano, Kaya nga eh, pati si Jonathan tuloy. oo. At yung kanyang survive na anak, ay binigyan ng kapansanan para hindi na rin ano, wala nang lalaban pa kay ano, kay David, no? Mm-mm. Except mga anak niya mismo. Ano kayang musikang iparirinig sa atin, Mrs. Dahlia? Siguro itong hindi magbabago. Kasi Oh, talagang sige. hindi magbabago hindi talaga nagbago si David eh. Kahit na Oo. inaway pa Ito siya yung at hari. gustong Oo. patayin ng kanyang ah, Mm. unang hari. Yung puso talaga niya tulad nun sa ano, Oo. alayang. Hindi magbabago ang Oo. puso niya sa alayan. Sa, Okay, so, sana tayo din. oo nga. Sige, kung alam niyo yung kanta, pwede yung sabayan. Okay, so, Pero ako mag-mute ako. ah, Salamat mga kapatid. okay, maraming salamat. Yay, Salamat. shalom. Pakinggan po natin ang Be Salamat musika. blessed, mga Shalawang. kapatid. Be Okay, blessed. Shalom. Sa susunod pong talakayan, 2 Samuel. Ikaw lang ang aking paglingkuran. Ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahweh, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhatiin kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahweh siya'y maghari ka dito sa puso ko. Di magbabago laman ang puso ko, maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo tuwirin likong puso ko alahayam. Ikaw lang ang aking paglingkuran. Ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahweh, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhatiin kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahweh siya'y maghari ka
dito sa puso ko. Di magbabago laman ng puso ko, maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo, tuwirin ang likong puso ko. Di magbabago laman ng puso ko,